So, yeah. Pero hindi literal yung ibig sabihin nito. Ito guys, for some of you, ibig sabihin nitong dream, mga kapiksi, parang getting to know oneself, no? Ibig sabihin parang nare-realize mo kung ano yung mga pangarap mo sa buhay, nare-realize mo kung ano yung mga gusto mo, no? Naiintindihan mo na kung yung sarili mo, no? Kasi minsan, di ba, parang hindi natin masyadong pinagtutuunan yung mga pangarap natin. Parang gusto lang natin mamuhay ng komportable or mamuhay ng walang problema. Pero hello guys, hello mga kapiksi, welcome back to Hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong September guys, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life messages, and ito naman yung sa love life mga kapiksi. So unahin natin yung para sa spiritual message nyo guys. By the way, kung hindi nyo pa napapanood yung ating 2026 kapalaran, pick a card, available na mga kapiksi, punta lang kayo sa homepage natin. So ito yung ating spiritual message para sa inyo. We have peace. The key to happiness is to understand that what you feel inside is not determined by what is happening outside. Choose an inner life that is joyous, peaceful, and contented even when you are in difficult circumstances. So, ibig sabihin natin nito guys is wag tayo basta-basta magpapatrigger, no, sa mga sitwasyon na nakikita natin sa ating physical reality, kasi we have to understand na hindi lahat ng nakikita natin or na-experience natin sa buhay ay maganda, 'di ba? Minsan may mga negative din, may mga trigger, 'di ba? Pwedeng sa workplace nyo, sa bahay nyo, sa eskwelahan, or kahit saan mga kapiksi. Kasi may mga negative na tao sa paligid mo. Meron kang mga negative na mababasa, meron kang mga negative na mapapanood sa social media, kung saan man, 'di ba? So kapag tayo ay nagpaapekto dun sa mga kanagahan na nakikita natin sa paligid natin, syempre maapektuhan yung ating nararamdaman, yung ating pagkatao kumbaga. And kapag nagpaapekto kayo dun, syempre parang sinira nyo na yung kapayapaan nyo mga kapiksi. So in short, deadma lang guys, no? Kung gusto natin maging masaya, kung gusto natin maging tahimik, kung gusto natin maging mapayapa mga kapiksi, no, wag tayong masyadong magpapatol. Okay, wag tayong masyadong patola guys, no? Wag natin masyadong tanggapin lahat ng nakikita natin sa social media, lahat ng nababasa natin, naririnig natin, no? Pwede nyong, syempre hindi naman maiwasan, makita nyo, marinig nyo, di ba? Pwede naman yung daan sa isang tenga, labas sa isang tenga. Huwag nyo nang masyadong i-absorb. Observe but do not absorb. Yun, isa yun sa mga gustong-gusto kong parang motto, no? Observe natin kung ano yung nangyayari, kung ano yung naririnig, napapanood, pero do not absorb. Wag nyong sipsipin, wag nyong wag nyong ibuhay mga kapiksi. Nanood ka lang ng drama, galit na galit ka na, no? Wag ganun guys, no? So wag natin hayaan na maapektuhan yung emosyon natin. And kung maiiwasan nyo guys, no, hanggang maiiwasan nyo na masangkot sa mga negative na tao, bagay, sitwasyon, iwasan nyo, no? You have to protect your peace at all costs mga kapiksi. Alright? Okay, so yan yung spiritual message for you guys. So ito naman yung ating life messages guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course.
Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So ito yung live messages naman para sa inyo. Ito, swak na swak, no guys. We have the dream and we have the sleep. Syempre, pag natulog ka, pwede kang managinip, di ba? So, yeah. Pero hindi literal yung ibig sabihin nito. Ito guys, for some of you, ibig sabihin nitong dream, mga kapiksi, parang getting to know oneself, no? Ibig sabihin parang nare-realize mo kung ano yung mga pangarap mo sa buhay, nare-realize mo kung ano yung mga gusto mo, no? Naiintindihan mo na kung yung sarili mo, no? Kasi minsan, di ba, parang hindi natin masyadong pinagtutuunan yung mga pangarap natin. Parang gusto lang natin mamuhay ng komportable or mamuhay ng walang problema. Pero when it comes to dreams talaga, minsan bihira lang sa mga tao yung na-achieve talaga nila yung dreams nila, di ba? Minsan parang nandun lang tayo sa survival mode, no? Makasurvive lang para sa para sa pang-araw-araw, di ba? So, yeah. This time parang you will get to know more of yourself, your dreams in life. And for some of you guys, no, there's also another meaning to this card, especially when it comes to messages, no? So yung mga messages from your spirit guides, especially pagdating sa mga dreams, no? Baka nagkakaroon kayo ng mga premonitions or yung mga precognitive dreams. Sometimes yung mga gabay natin, no, nagbibigay sila ng mga babala o ng mga mensahe na para sa inyo sa pamamagitan ng mga panaginip, guys. So if if kayo ay vivid dreamer, no, pag vivid dreamer kasi ako, ganito kasi ako guys, vivid dreamer ako, as in kahit matulog ako, pagkagising ko yung napanaginipan ko natatandaan ko pa. Merong ibang tao na kapag nanaginip sila, pagising nila, hindi na nila alam kung ano yung napanaginipan nila. Sa akin, vivid dreamer ako, kaya lahat, pati yung detalye, let's say for example, tubig, alam ko kung ano yung kulay ng tubig, nanaginip ako ng pusa, alam ko kung ilang pusa, ano itsura ng pusa, yung mga ganun ako managinip, guys. So, for some of you, kung ganun kayo guys, there may be meanings attached to your dreams. So, pwede nyong check yung mga meanings ng mga dreams na yon, kasi baka may mensahe sa inyo yung mga gabay nyo, okay? And then, ito namang sleep, mga kapisi, ito yung sleep, ang ibig sabihin nito, kalmado, no? Kasi di ba pag tayo ay natutulog, very kalmado tayo. So, you are in a very relaxed state, calm state, mga kapiksi. So, maganda yan kasi ibig sabihin, wala kayong masyadong problema, wala kayong masyadong trouble na maaaring pinagdadaanan, and nakakatulog kayo ng mahimbing, walang masyadong agam-agam sa buhay nyo, guys. Okay? So, very peaceful. Kaya importante talaga na you protect your peace, mga kapiksi, no? Para makatulog kayo na maayos sa gabi and wala kayong masyadong agam-agam. Alright? So, yan yung inyong life messages naman. Comment down below if naka-resonate kayo. Ito naman guys, yung inyong love messages. Tingnan natin yung energy surrounding your situation. And sa mga naghahanap guys ng mga pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, may mga items na makikita kayo guys sa description box itong video. Ito yung mga sample. Ito yung aventurine guys. Ito yung citrine. So, check out nyo na mga kapiksi. So, take what resonates. Mga kapiksi, pwede mag-resonate lahat. Pwedeng isa sa dalawa, guys. And, depende sa sitwasyon nyo kasi iba-iba kayo ng sitwasyon. So, yung first message natin, for some of you guys, no, eto maganda kasi ibig sabihin, nakikita mo sa person mo yung ikaw, no. So, parang nire-reflect niya sa'yo pabalik
mga kapiksi, yung pagkatao mo or kung ano man yung ginagawa mo sa kanya, ganun din yung ginagawa niya sa'yo. So, if mahal mo siya, inaalagaan mo siya, very caring ka sa kanya, in return, ganun din yung binabalik sa'yo ng person mo. So, meron ditong give and take na type of relationship, mga kapiksi. And pwedeng, kumbaga parang nag-heal din kayo ng sabay mga kapiksi kasi pwedeng meron din kayo para sa mga emotional pain. So, parang hinihil nyo yung isa't isa, guys. Okay? So, yan yung first message. And ito naman, guys, this is pure happiness. Parang ano to, guys, sabi ko, honeymoon phase, no? Paraiso, di ba? Pagka bagong kasal pa lang, fresh na fresh yung pagmamahal sa isa't isa. So, nasa honeymoon phase. Ibig sabihin nito, guys, mataas na mataas yung inyong energy level, love energy level, mga kapiksi. So, nandun pa yung pure happiness, wala pang mga duda, wala pang mga trust issues, just enjoying each other, mga kapiksi. So, yeah, maganda. Eto, guys, no, every time na, kasi sa mag-asawa or sa mag-jowa, kahit boyfriend, girlfriend, hindi naman naiiwasan na mag-aaway kayo, magkakatampuhan kayo. Always go back to these memories, mga kapiksi. Kung alam nyo yung book ni Bruce Lipton is a biologist, no? And mayroon siyang book, The Honeymoon Effect. Napakaganda, guys, no? And ibig sabihin nun, balikan mo yung mga memories, guys, na nung nasa honeymoon stage pa lang kayo ng person mo. Or kung hindi man kayo humabot sa honeymoon stage, let's say for example, magjowa pa lang kayo, dun sa courting stage, dun sa masasayang stage, sa mga magagandang memories, balikan yon, mga kapiksi, and embody the feeling of being loved and being in love with your person, guys, no? Yun yung palakasin nyo, dun kayo mag-focus, mga kapiksi, hanggang sa matunaw yung mga pag-aaway nyo, yung mga misunderstandings nyo, yung mga trouble sa relationship nyo. Always go back to this memory, mga kapiksi, and antayin nyo na mag-iba yung simoy ng hangin sa relasyon nyo and maging okay kayo. Every day, no, I suggest every single day, guys, kung gusto nyo talagang magkaroon ng harmonious na relationship, always relive the memories na masaya kayo ng person mo, and shala, no, talagang magiging ma-okay kayo ng person mo. Right? Again, whatever you focus on, manifest. So, kung nag-focus kayo sa magagandang memories ng person mo, yun din yung magma-manifest sa reality nyo. Alright? Okay. So, yeah. Comment down below, Aquarius, if naka-resonate kayo. And kung saan message kayo naka-resonate, dito ba sa spiritual message, dito ba sa life, or dito ba sa love life, mga kapiksi. Comment down below. And para sa inyong, for more tarot readings, ito guys yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.